Hello guys, what's up? Yung araw nga palang ito ay true story type. No, true story. Ano lang, katotohanan bilang OFW sa Israel o sa ibang bansa man. Guys, base lang sa ano ko, wala naman akong ano sa mga galit. Wala naman akong masasabi. Gusto nila yon. Pero guys, base lang sa mga nalalaman ko, marami pa rin. Marami mga OFW na sobrang tagal na sa Israel. Wala pa rin kasi may ganito, inuuna yung luho o kung ano-ano man. Di porket malaki yung sahod natin guys, ay pag tayo may nagustuhan, bibili natin. Nakakasad, pero nakakasad. Totoo lang yun to guys. Pero talagang sobrang hirap at parang yung uuwi ka din sa Pinas na wala kang kita, wala kang pera, sobrang hirap. Yun lang, nakakalungkot lang isipin na yung mga OFW na ganun. Pero kaya piliin natin guys na magpakasaya na lang tayo. Piliin natin kapag okay na lahat. Kaya guys, mas maging alert tayo kasi lalo na ngayon sobrang dami ng war, sobrang gulo ng mundo. Lalo sa Pinas, puro buhaya, sobrang hirap ng buhay. Guys, isipin muna natin lahat bago yung mga gusto nating bagay. Maging sa pera natin. Di baling tumulong, basta sapat at saka basta guys, maging lang tayo sa pera natin. Maging magaling at wag yung puro bili ng bili. Hindi man pwede yung basta may nakita ka talaga, bilhin mo. Kaya guys, lalo sa mga OFW sa natin, guys, mas maging tayo sa pera. Mas mag-ingat ba tayo sa pera? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yan. Basta maging money, basta sa paggastos, maging tayo sa pera natin. Guys, lang, hindi ko masabi. Mga pala guys, ang kapugi, ang OFW sa Israel is